Maraming salamat po. Magandang umaga, Vice Mayor Dodot at mga konsehal sa ating mga kasama mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, sa ating host ngayong umaga. Sakto lang po dahil importante yung announcement ng Pasig Hope Medical Center, ang dating mas kilala pa sa pangalan na Child's Hope o Children's Hospital po natin. Gaya po ng alam ng karamihan ng mga Pasigueño ay ongoing renovation and conversion ang ating ospital para maging pangalawang general hospital para madagdagan yung mga serbisyo at kapasidad ng ating ospital sa Kapasigan. At kasama po rito sa rehabilitation and upgrading natin, expansion ng ating emergency room, kasama po rito ay kailangan po nating pansamantalang magsara ng emergency room. Gaya ng pagsara din nung nakaraan ng iba pang mga serbisyo per floor po ginagawa yung renovation, at ngayon naman po kailangan na rin ipagawa at i-upgrade ang ating emergency room. Kaya pansamantala po itong ipasasara. Sarado na po siya sa ngayon, at sa PCGH, RMC po muna dadalhin ng mga emergency cases natin, at siguro pagkatapos nito, pag pwede nang buksan ulit yung Pasig Hope Medical Center Emergency Room o ER, tsaka naman natin i-upgrade din yung sa PCGH dahil ito rin po ay for expansion na rin. So parehong emergency room ng dalawang city-run hospitals natin ay may improve, gaganda ng konti at madadagdagan ng kapasidad. Dahil alam po natin na isa ito sa pinaka challenge sa mga ospital, public and private, pero lalo na sa pampubliko. Ito yung nakikita natin, kailangan talaga yung mataasan yung kapasidad sa mga ER natin. Kaya maraming salamat at sa mga pasyente natin, sa mga kliyente ng ospital, lalo na sa emergency cases. Pasensya na po. Ito naman po ay para ma-expand ng ating kapasidad at para mapaganda ang dalawang ospital po natin. Kaya salamat sa inyong pasensya. Pangalawang announcement po, gaya po ng nararamdaman at nakikita natin, tumataas ang presyo ng gasolina. Tayo po ay nagpapasalamat sa nasyonal na pamahalaan. May binababa po ang Malacanang sa atin na programa sa lahat ng LGUs. Una yata yung sa NCR, Metro Manila, AICS o Assistance to Indigents in Crisis, Assistance to Individuals in Crisis Situations, sa pamamagitan ng DSWD para po sa ating mga naghahanap buhay na drivers. So mauuna po yung tricycle drivers, pero kasama rin po sa programa ng jeepney and other PUVs, kasama po ang TNVS na di gasolina, at pati po ang ating mga UV. So bukas po simula na po yung official rollout po nito, at nakipag-ugnayan na rin tayo sa Toro, sa iba't ibang TODA. Nasa 90 na po ang TODA sa lungsod ng Pasig. At pagkatapos naman po nito sa LTFRB, sa TPMO, at sa iba pang mga opisina, ahensya, sa mga JODA at iba pang mga samahan ng mga driver at operator. Pero 1 per unit ang gagawin natin, at para hindi po magulo dahil sa lahat po ng LGU ng NCR po gagawin ito ay per unit, at magbibigay tayo pag residente ng Pasig yung driver para lang hindi magkaroon ng overlap sa ibang mga LGU. Nagdi-duplicate din naman ng DSWD, kaya wag na rin pong subukan kung na mag-apply sa dalawang LGU kasi tatagal lang yung proseso, kasi makikita rin naman ng DSWD, may master list database naman po sila, kaya hindi rin uubra yun kung subukan mag-apply sa dalawang LGU, madi-duplicate din po yun. So wag na pong subukan para hindi na po tumagal ang proseso. Maraming salamat sa kooperasyon at tulong ng bawat opisina at bawat organisasyon, kagaya ng mga TODA
sa lungsod ng Pasig. Yun naman po, maraming salamat. 5,000 pesos per driver po pala or per unit ang ibibigay po. Ano? So maraming salamat at yun lang po muna. Adjourn na po tayo.